Sayaw na parang kiti-kiti, may pasirko-sirko at patambling-tambling pa. Inimbento at pinauso ito ng mga banyaga. Pero ang champion ngayon sa buong daigdig, Pilipino. Hindi lang sa kantahan humahataw ang Pinoy. Pati na rin sa sayawan. Sa katunayan nito lamang Lunes, ang grupo ng Pinoy hip-hop dancers na Philippine All-Stars nagkampiyon sa World Hip-Hop Championships. Ang pinaka-prestigyosong hip-hop dance competition sa buong mundo. And the gold medal is awarded to representing the Philippines. Philippine All-Stars, your gold medalists. 33 bansa lang naman ang inilampaso nila sa dance floor sa Las Vegas. Yung pinaramdam ni Lord sa amin na thrill. We are proud to fight it, especially for our own fellow Filipinos. Masaya kami na na-fulfill namin yung naparamdam ng Diyos sa amin na kaya namin gawin para sa bansa natin. Sa loob ng 3 taon, nakakuha na ang Philippine All-Stars ng 6 na awards sa loob at labas ng Pilipinas. Sinong mag-aakala na ang grupo ng mga kabataang ito na ninais lang sumayaw, makapagbibigay din pala ng karangalan sa ating bayan sa pamamagitan ng sayaw na hip-hop. Let's give a big hand, ladies and gentlemen. Ang salitang hip-hop galing sa salitang hip, ibig sabihin, uso. At hop o galaw. Estilo ito ng sayaw na mula sa mga African-American sa Estados Unidos noong 1970s. Dekada 90 nung nauso ito sa Pilipinas. Yeah, we got the master of disaster right here in the place to be. MOD, yo, what's up? Mula sa mga kilalang galaw ng hip-hop katulad ng breaking, crumping, locking, popping, at house. Hinahaluan na ng iba't ibang uri ng sayaw ang makabagong bersyon ng hip-hop. Lokong-loko rito, maski ang mga tiga Queen City of the South, Cebu. Sa dance sport o yung ballroom dancing, walang dudang magaling ang Team Cebu City. Nito lamang Abril, itinampok namin ang kanilang proyektong Dance Sport Barangay Workshop. Sa National Competition and Ranking ng Dance Sport Council of the Philippines, naiuwi lang naman nila ang 25 sa 27 gintong medalya. Pero maliban sa ballroom, may bagong itinuturong sayaw ngayon ang Team Cebu City. Ang hip-hop. Sa mga ikot-ikot namin sa mga barangay grassroots sa workshops, nakita namin yung mga kanto boys. Gusto nila eh. Pero dahil lang sila paano silang makapasok, anong entry point nila. So nag-isip kami ng isang strategy nga subukan natin pag-start natin hip-hop para comfortable sila. At kahit yung mga dating pasaway, nagbagong buhay daw dahil sa hip-hop.
Si Jomar, dating miyembro ng Notorious Hip Hop Gang. Ang sementeryong ito ang naging dance floor nilang magbabarkada. At hindi lang daw sa sayaw nagtatapos noon ang kanilang trip. Dito kami madalas tumatambay, nagpa-practice. Minsan dito rin natulog sa sementeryo. Lahat ng mga kaguluhan, nagawa namin. Dito hinahabol pa nga kami ng mga pulis. Dito kami tumatakbo, papasok. Minsan marami kami nabugbog dito. Pero nung pumasok si Jomar sa dance sport, naging tahimik ang kanyang magulong buhay. Nakapagbagong buhay man, tila nahihirapan pa rin ang mga katulad ni Jomar na burahin ang hindi magandang imahe nakakabit sa ilang hip-hop group. Origin naman talaga ng hip-hop came from kids na may problema. They came up with ways to express themselves. Instead of being brutal and, and doing all those violent acts, they decided to come up with a lifestyle, which is clothing, painting on the wall. Ano yan form of rebellion yan. Kaya naman desidido ang ilan na baguhin talaga ang masamang impresyon sa kanila. Katulad ng freestylers at disco jammers. Mga batikang hip-hop dance group sa Cebu. Sa lansangan sila nagsimulang sumayaw bago kinilala at tiningala sa hip-hop scene ng Cebu. Masaya. At least, yung mga kabataan ngayon, sumasaya na para hindi sa mga masamang bisyo. Gusto namin ipakita sa buong Pilipinas na yung mga taga Cebu, meron ding ipagmamalaki. Madalas man silang mag-showdown sa kalsada at maging sa mga dance competition. Hanggang sa sayawan lang daw sila naglalaban. Pero hindi naman kailangang maging professional hip-hop dancer para ma-enjoy ang pagsasayaw ng hip-hop. Dahil ang hip-hop, napatunayan na ring epektibong pampasexy at pampapayat.